Maganda pong mapanood nga natin ito. Maganda ipakita natin ang tema na pinagpirmahanan nila, kapatid na Dani, ano? Tungkol ito sa patunayan kung ano ba talagang kalagayan ng Panginoon Jesucristo. Ayan. Ito ang kanilang tema. Patutunayan ko, si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Nasa affirmative si kapatid na King Cortez. At nasa negative side naman itong si Ginoong Angel Amida, ministro ng Iglesia ni Manalo. Tapos, patutunayan ko, si Kristo ay tao ayon sa Biblia. Nasa affirmative naman si Angel Amida, yung ministro ni Manalo. At nasa negative side naman si kapatid na King Cortez. Ayan po, may petsa, October 10, 2003, sa May Pangdan, Borongan, Eastern Samarian. Ang mga witnesses nila, ang kumuha ng video, si Ginoong Mario Bertos, si Eli Davila, at ang barangay captain, si Ginoong Leonardo Discar. Yan po ang tema. At dun sa kanilang usapan, ang una kasing tumindig, itong si kapatid na King Cortez, nasa affirmative siya, no? Patutunayan niya si Kristo ay hindi tao, kundi Diyos. At pagkatapos ng kanyang unang tindig, natural siya ang i-cross-examine nitong ministro ng Iglesia ni Manalo. 10 minutes yun. Yan, oo. Ipapakita na natin, pagka ipinlay namin, pansinin nyo na lang para malaman po ninyo kung sino-sino yung mga yan. Yung Iglesia ni Manalo ministers, yung naka-blue na barong, yun yung kaluding noble. Ministro ito. Dalawang ministro ang nagpunta Nagtulong ito. At yung naka-brown na barong naman, si Ginoong Angel Amida. Yan. May kasama silang isang diakono, si Renato Katuday. At yung barangay captain, timer dyan, si Ginoong Leo Discar. Si Brad King naman, may kasama siya, si kapatid na Eli Davila. Si kapatid na King Cortez, yun po yung ating manggagawa na nakadistino dyan. Panoorin natin yung kanilang cross-examination kung paano nila tinanong nitong mga ministro ni Manalo, si kapatid na King Cortez. Cross-examination. Scammer mo na. Para hindi ka magulo. Scammer mo na ang tututod. Hindi mo ka-sabi. Oo, kaya po, tututod. Ang sabi nyo, Diyos sapagkat nanggaling sa Diyos. Diba? Wala niyong binanggit. Siya Diyos sapagkat nanggaling sa Diyos. Galing sa langit. Ibig sabihin ay galing sa Diyos. Pagka ba galing sa langit, Diyos. Sabi sa talata, Diyos. pinapakita ko doon kasi hindi naman lang naman si Kristo hindi lang naman may mga anghel pa doon eh. Meron pang 24 na matatanda, meron pang 4 na nila lang nabuhay. Kaya pinapakita ko doon kung saan ang galing si Kristo. Sa Ama siya galing, sabi gano'n, sa Diyos siya galing. So, yung pagiging galing niya sa Diyos, hindi nagpapatunay na siya ay Diyos. Factor yun. Isa sa factor yun. Sa ang talata, Yung pinamit yan, mababasa pa doon. sa mga talata na binasa mo, Ano, ikaw na ba magtatanong? Si Kamil. Alam tayo magulo eh. Sige, papayin mo sila kung sino tatanong. Makikinig ka lang sila. doon sa nakalagay sa Filipos, doon sa istoryon na bagamat siya ay Diyos, ay hindi niya pinanangnan ang maging kapantay ng Diyos. Lalabas, iilan ang Diyos yun. Pagkasabilang po ng tao, dalawa. So, dalawa ang Diyos doon. Yun. Kasi, dalawang entity yun eh. Diba? Dalawang entity, paano? Hindi mo po pwedeng salitang pantay pag ikaw na mag-isa. Yun. Kaya kasabi ng Diyos, nakikipantay ka sa Diyos. Kumbaga, pinapasinungalingan nila si Kristo, kumbaga, mali yung sinasabi. Bakit? Sinabi ng Panginoon sa Kristo kasi ako ang takabayin isa eh. Ngayon, nagkaroon sila ng conclusion, nakikipantay ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung paano yung kalagayan ng Diyos ay Diyos, yung kalagayan ni Kristo, Diyos din. So,
kung pareho sila Diyos, lalabas dun sa talatang yun, dalawang Diyos, saan mo mababasa na dalawa ang Diyos? Saan no? Letra por letra Saan talata ang mababasa Letra por letra inabot nyo? Letra por letra? na dalawa? Ganun ba kayo mag-aaral? Letra por letra? Hindi, sagutin mo lang. May mababasa ka bang talata na dalawa ang Diyos? Marami, babasahin ko. Dalawa, ha? Marami nga. Hindi lang dalawa, marami. Hindi, ang sinahanap ko dalawa dahil sa Hindi, ganito nga eh. Marami nga eh. Para maintindihan mo, no? Kasama na yung dalawa mo. Marami nga eh. Tunay ba lahat na Diyos yun? Sinabi ng Diyos eh, basahin ko. Kung mabasa ko sa Biblia, babasahin ko, ito. Tapos ka na nagbasa eh. Hindi, papatunayan ko lang. Hindi ko lang sa'yo kung sagutin mo lang. O, ito nga sagot ko, sasabasahin ko. Tunay ba lahat? Huwag mo na O, ito, dalawa na naman kayo. Siya naman na. Ano ka naman? Babusin naman to. Sagutin mo na lang, sagutin. Huwag mo lang basahin. O, sabi ko, ang sagot ko ganito. Sinabi ng Diyos, aking sinabi, kayo'y mga Diyos, kayong lahat ay anak ng kataas-taasan. Gis 34 hanggang 35 ng buhay. Ang tanong ko, tunay ba lahat yun? Diyos ang nagsabi, tunay yun. Ang Diyos ba ang nagsabi na kayong lahat mga Diyos? Oo. Mga tunay na Diyos. Diyos nga, pag sinabi ng Diyos, hindi peke yun. Pag, di ba? Pagka sinabi mo ba, ibig sabihin nagbibiro ang Diyos, sinabi niya kayo yung mga Diyos, nagbibiro lang ako, hindi kayo tunay. Hindi ganun yun. Sinabi niya kayo yung mga Diyos. Kaya nga ang premise ko, siya ang nakakaalam ng salitang Diyos. So, tunay lahat yun. Nakalagay, Diyos yun. Ngayon, ang sinasabi doon sa Juan 1:1 na sa simula ay salita, ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Yun bang sinasabi doon na ang salita ay Diyos? Diyos sa kalagayan at tunay na Diyos. Nakalagay, ang verbo ay Diyos. Tunay na Diyos yun. Eh, ano naman peke ito? Sa kalagayan, Diyos. Eh, Diyos nga, Diyos. At ang verbo ay Diyos. Oh. Meron pa ba mahirap ano doon? Sinabi ng Diyos eh. Ano ba yung next? 5 minutes na lang sila ka. 5 minutes, pwede ako magpatuloy. Eh, iba, ay huwag sino mag-asa natin nyo, basta 5 minutes. Sa isa lang, para Isa lang naman eh. pa-quarter na yan eh. Basta ba anak ng Diyos ay Diyos ang inyong pagpapakilala? Basahin ko, sabi dito sa Biblia. Yan, sagutin niyo. Sabi nga, aking sinabi, kayo'y mga Diyos, kayong lahat ay anak ng kataas-taasan. 82:6 ng awit. Sino may sabi? Ang Diyos po may sabi, yung anak niyang kataas-taasan, yung mga anak niyang kataas-taasan, tinatawag din yan Diyos. So basta anak ng Diyos, Diyos. Yun, ang ayon sa Tunay. pasudo. Ayon sa pasudo. Tunay na Diyos. Kung mapatunayan ko, paniniwala niyo yun. Ayon sa pasudo. Di huwag ka naman magbasa. Hindi, tinatanong mo naman kita. Kailangan ko. Patunayan ko. Basta ba anak ng Diyos, tunay na Diyos, Anak ko ng Diyos, sabi ganun sa Biblia. tunay na Diyos. Sabi ganun, kayo yung mga anak ng kataas-taasan. Pagka anak ng kataas-taasan, tinawag niya, kayo yung mga Diyos. Yun lang ang tanong ko, sagutin mo lang. Tunay na Diyos lahat yun. Diyos yun. Diyos ang may sabi eh. Pero tunay. Totoo yun. Di ba? Hindi naman siya nagsasalita ng peke eh. Ang salitang Diba? tunay, yung Oo, totoo yun. Totoo yun. Totoong Diyos yun. Hindi naman peke yun eh. Yung Patunayan mo mamaya, peking Diyos yun. sinasayonan mo na basta sinabing totoo, tunay yun, ha? Sabi ng Diyos eh, pagka sinabi ng Diyos, walang suwail o liko. Pag sinabi niya, Satanas, pag sinabi niya, Satanas talaga yun. Pag sinabi niya, pangangaral ng Diyos, mangangaral talaga ng Diyos yun. Pag sinabi niya, anghel ng Diyos, anghel ng Diyos talaga yun. Ano? Sige. Huli na ako. Hindi na po kaya. Sige, wait na po na yung tanong eh. Ilang minutos pa? Mayroon pa, may mga 3 minutes pa, 2 minutes. 2 minutes, pwede ako magpatuloy ng Sige, sige. Sige. Pinatutunayan mo na si Kristo ang tunay na Diyos, ginamit mo ang Ay tunay na Diyos, hindi ang tunay na ay tunay Ayun nga, na ay Diyos. tunay na Diyos, ginamit mo ang Juan 14:28. Dito ba sa Juan 14:28 sinasabi na si Kristo tunay na Diyos? Yun. Napakita ko dyan kung saan siya nanggaling. Ang tanong ko, Ine-trace muna natin kung saan siya nanggaling. Yun ang kakabinasa yan. Ngayon, na-trace natin sa Ama. Tinanong natin sa Ama, sabi niya, tungkol sa anak, sinasabi niya, ang iyong luklukan ay, O Diyos, sabi ang niya. tinatanong ko, ang sagutin mo, O, yun ang dito ba sa Juan 14:28
nakasulat na si Kristo tunay na Diyos o hindi? Hindi ko sinabi. Nakasulat ba o hindi? Hindi ko sinabi na dyan ko babasahin yun. Hindi, ito. Ginamit ko yung talata na yan para matrace kung saan galing si Kristo. Kung gano'n, Yun ang hindi, magpapatuloy ko dyan. mapatunayan na si Kristo Diyos sa ano. Teka muna. Pause. Pause muna. Napakalalapastangan sa Biblia nitong mga ministrong ito, Brother Josel. Opo. Unang-una, ginamit mo ang 14:28. Mababasa mo ba ron na si Kristo ay tunay na Diyos? Pinapatunayan dyan siguro ni kapatid na King, ito'y worker lang ito eh. Pinilit lang makipagdiskusyon itong ministro nung saan ba nangyari itong diskusyon na ito, Brother Josel? Sa Borongan Eastern Samar po. Oo, kinorner lang ito eh. Kaya nga medyo nininervous ito yung worker natin doon eh. Kagaya nung isa kanina, sabi, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Yan ang sabi ng talata. Nakalagay ba dyan katunay? Bakit mo lalagyan ng tunay? Nakasulat, aking sinabi, sabi ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi ron Kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Lagay mo nga sa screen yan, Brother Josel. Yun yung nagtatanong na ministro ni Manalo, nababasa mo ba dyan tunay? Ba't mo dadagdagan ng tunay nakalagay, kayo'y mga Diyos? Para ba sa kanya, hindi siya kontento doon sa salita ng Diyos Nakalagay na nga, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Pipilitin niya, hahatakin. Mababasa ba tunay? Wala naman ako sinabing mababasa tunay. Ang mababasa, kayo'y mga Diyos to prove na maraming Diyos. Kayo'y mga Diyos. Gusto yatang gawin, i-translate yung Biblia sa kagustuhan nila, kayo'y mga tunay na Diyos. Walang takot sa Diyos itong mga ito Sinabi na nga, kayo'y mga Diyos Ayaw mo pang tanggapin. Ito naman ngayong iimbo na, doon ba sa 14:28, meron ba ikang mababasa ron, si Kristo ay tunay na Diyos. Pinakikita lang, sabi ni kapatid na King, pinakikita ko lang kung saan nang galing si Kristo at kung saan siya papunta. Kasi alam mo, Brother Josel, pasensya na po yung ating mga kaibigan na nanonood. Ako'y nahuli ng 1 oras, Brother Josel Kasi meron akong interview Oo, meron kasing proposal yung isang network na pagharapin kami ni Mr. Manalo. Sabi ko, kung si Mr. Manalo kaharap, okay ako live. Ayoko ng tape, gusto ko live. Ayun. Hindi naman yata pwede, ayaw naman yata nila, wala na akong magagawa. Ngayon, ganito. Yung isa, sinasabi naman ngayon na doon ba raw sa... Ibig ba sabihin, bawat basahin mo sitas, kailangan basahin mo si Kristo'y Diyos at tunay na Diyos. Lansi yun lansi. Nilalansi yung ating... Buti naman, di nalalansi si kapatid na King. Natira rito sa akin yan diba? Tuloy natin ngayon yung interpellation na yun, Brother Joseph. Nanggaling si Kristo sa Diyos, tagaitaas siya. Ngayon, nagpe-premise pa lang mo para makita natin kung sino yung credible na tanongin natin kung sino si Kristo, kung anong kalagayan. Nakita natin ang direksyon sa taas, sa langit, sa Ama. Sinabi ng Ama, ang iyong luklukan o Diyos ay magkakailangan. Sa Juan 14 ang tinatanong ko mababasa ba diga sa Juan o dyan sa Juan 14:28 na si Kristo na galing sa Diyos, tunay na Diyos, mababasa o hindi? Yun ang sasagutin mo. Kaya nga, ang sinabi ko dyan, huwag mo dadagdagan yung sinabi ko. Ang sinabi ko lang kanina, ang tanong ko ito. Ang sinabi ko lang kanina, simpleng-simple. Tinetrace pa lang dyan kung saan galing si Kung gano'n, hindi mababasa dito. Hindi naman sinabi kagad yun. Ito ba? Wala naman ako talatang sinabi kagad yun. Sunod na tanong. Ito. Dito sa Juan 8:47 sinasabi na si Kristo ay galing sa Diyos. Yung Diyos na pinanggalingan ni Kristo, tunay na Diyos o hindi tunay? Hindi ba? Mga 10 minutes pa, si Chico. Sige. Ano yung tatanong? Itong sa Juan 8:47 sinasabi na galing sa Diyos. Ginamit kong batayan para patutuhanan na si Kristo ay tunay na Diyos. Yun din, nakasulat pa rito na si Kristo tunay na Diyos. Pag-isa. Sino patutukan? Okay, yan po ang unang
ng cross-examination at ang tinanong doon ay si kapatid na King Cortez. At pinagtutulong-tulungan yung tatlo. Opo. 2 ministro po yun at saka isang diakono, Brother Eli, Oh. na nagtulong na i-cross-examine si kapatid na King. So, yan po ang una. Kasi una pong tumindig si Brad King dyan eh. Oo. Yung kanyang stand tungkol sa kalagayan ng Panginoon Kristo. Kaya siyang na-cross-examine. Ngayon. Pagkatapos po ngayon, stand naman nila, sila naman ngayon ang i-cross-examine ni kapatid na King Cortez. At ito po ang ipapanood natin ngayon, yung cross-examination naman sa kabilang panig. Atin, interesado ako. Ang tanong ko ganito, sabi mo, binasa mo yung 17, una hanggang 3. Iisa lang ang Diyos, ibig sabihin, wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang iba. Ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos. Sige. Sabi mo sa 1.8, yung luklukan, Diyos din eh. Ilan na ang Diyos? Doon sa iyong pagpapatunay, Hindi. Yung sinabi mo, na talata, na ang Diyos ay luklukan. Sabi mo. Ngayon, ang tanong ko, ganito, ang tanong ko, yung bang luklukan, Diyos? ang luklukan Diyos. Ilan na? Pero, Ilan na ang Diyos? hindi ang iyong luklukan, yung nakaluklok na ang ating Panginoon Kristo, hindi. Hindi. Ang tinatanong ko, sabi mo, isa lang ang Diyos. So, isa lang. Ngayon, yung luklukan ba, Diyos ba yun? Ang iyong luklukan, God is thy throne. Diyos Ay, yun. Diyos. Ilan ang Diyos? Yung luklukan na Isa siya. lang. Ay, hindi. Sabi mo, yung luklukan Diyos din eh. Hindi naman Diba? Sabi mo, yung luklukan Diyos din. Hindi Sabi naman mo, Diyos isang lang. Diyos. O, tingnan mo. Ang sinasabi sa mukha. Di ba yun ang tinatanong ko? Ang tinatanong ko pa lang. Hindi, ang tinatanong ko pa lang. Ang tinatanong ko pa lang akin, yung luklukan, sabi mo, Diyos. Hindi, wala akong sinabi. Hindi, sabi mo, binasa mo, God is thy throne. Oh, sige. Ang ibig sabihin Ang mo, luklukan, ay Diyos. O, ilan Ay, ang Diyos. ilan ng Diyos? okay. Ilan ang Diyos? Isa lang. Dalawa na. Yung luklukan Diyos din, tsaka yung Diyos. Wala naman sinabi na yung nakaluklok, doon sa luklukan. Sige. Sabi mo kanina, Tama na. Ipit ka riyan. Ipit ka. Sabi mo nga naman, God is thy throne is God. Sabi mo, God is thy throne eh. Ang interpretasyon nila dun sa 1.8 ng Ebreo na nilikot nila ang diwa, Brother Joseph. Opo. Ang tinutukoy daw na God doon, hindi si Kristong nakaupo, kundi yun daw inuupuan ni Kristo, yun daw ang Diyos na tinutukoy. Opo. Ang tanong ni kapatid na King, kung yung luklukan Diyos, ilan na ang Diyos? Isa raw. Aba, mali ang sagot mo, di ba? Kasi sabi mo, yung Diyos yung luklukan Diyos din eh. Pero yun po ay maling interpretasyon at they are depending on a mistranslated Bible. Kasi if we're going to look it up, kahit doon sa interlinear Greek, Brother Joseph, ang tinutukoy na Diyos doon, hindi yung nakaupo, hindi yung inuupuan, kundi yung nakaupo. Ha? Basahin natin ang 1.8 sa English. But unto the Son he set thy throne. Who set? Unto the Son he set. Yung he dyan refers to God the Father, Brother Joseph. Opo. Unto the Son, the Father, who is God, he said, ang sabi niya doon sa kanyang anak, Thy throne, O God, is forever and ever. Alam mo ang ginagamit nilang translation? Ginagawa nila, Thy throne is God. Ha? Dapat yan, ang talagang tama yan. Thy throne, O God, is forever and ever. Yan. Ayan. Sa Kastila, ganun din ang nakalagay. Mas al Hijo, tu trono, o Dios. Hindi ba? Hindi, tu trono es Dios. Hindi. Tu trono, o Dios, por el siglo del siglo. Pakita natin yun sa translation sa English na merong katumbas na Greek. Pakita natin. But unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. What is forever and ever? The throne. And who is seated on the throne? God. And that is the Son. It refers to the Son. Ngayon, ang panalilitaw nila dyan, hindi raw yung God yan, yung Son. Ang God daw dyan, yung throne. O tama yung tanong ni si Brother King. Sabi mo, isa lang ang Diyos. Sabi mo naman dito, Diyos yung upuan, yung luklukan. O edi dalawa na ang Diyos. Di ba? Yung Ama, tapos yung luklukan ng anak, Diyos. Sabi ko nga,
Hindi ko matanggap yung interpretasyon ni Manalo dyan eh. May lalabas na bastos yung anak, sukat upuan yung Diyos. Lalabas ang upuan daw Diyos. Eh di lalabas, napakabastos namang inupuan yung Diyos. Sino naman, who would dare in the universe, in his right senses, who would dare sit on God? Ha? Sino naman ang uupo sa Diyos kung nasa matinukang kaisipan? Kaya yung palitawin mong ang upuan ay ang Diyos at ang nakaupo ay si Kristo'y tao, napakalapastangan talaga ng Kristo ni Manalo. Tanong mo sa akin kung bakit, Brother Bakit Joseph? po, Brother? Sukat tao lang siya, upuan niya ang Diyos. Di ba? Ganun Oo ang nga po. patak nun eh. Nako, kaya mga ministro ni Manalo, mag-isip-isip kayo. Oo, may panahon pa naman para kayo mag-isip eh. Biro mo, paliwanag sa inyo ni Manalo, ang Diyos daw na tinutukoy sa 1.8 ng Ebreo, eh yun daw upuan. At ang nakaupo yung anak tao lang, sukat upuan ng Diyos. Gawin mong upuan ng Diyos. Ako, Brother Josel, honest to goodness, yung Biblia, hindi ko nga maupuan eh. Biblia lang Opo. Yung pan-Diyos mismo ang upuan mo. Napakalapastangan mo. Basta't sa library ko, walang aklat na maaaring pumatong sa ibabaw ng isang Biblia. Sa paggalang ko sa salita ng Diyos. At hindi ko inuunan yan, kagaya ng ibang pastor, inuunan yung Biblia nila. Yung ibang pastor nga, yung Biblia binutas eh. Tapos nilagyan ng baril sa loob eh. Mga lapastangan yun eh. Lalo namang lapastangan ng ang Kristo ng Iglesia ni Manalo. Biro mo upuan yung Diyos. Granting na totoo na yung kanilang pakahulugan. Pero ang liwanag dun eh. Unto the Son He said. Who said this? The Father. What did He say to the Son? Thy throne, O God. O God, hindi is God. Thy throne, O God, is forever and ever. Tamo? Tinan mo yan. Yung nakaupo, yun ang God. Pinalitan nila eh. Nilikot nila eh. Pinalitaw nila, kasi hindi sila talaga papayag si Kristo yung Diyos eh. Tao si Kristo. Kaya ang Diyos daw dyan, yung upuan. Para lang yan yung nasa Isayas. Hindi ang tatawaging makapangyarihan Diyos yung bata, kundi yung pamamahala. O kung susundan mo logic nila, ang Diyos nila marami rin. Bakit? Yung Ama. Pwera lang si Kristo, talagang hindi pwede sa kanila. Pero yung inupuan ni Kristo, Diyos din yun. Tapos yung pamamahalang iniatang kay Kristo, Diyos din yun. O ilan na ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Tatlo. Nako, paano nyo ngayon lulusutan nga? Ganun pa man, tuloy natin yung analysis of a question, cross-examination. Mula nang una, hindi siya yung walang hanggan. Yung pinagmulan niya, sabi mo kanila. Ang pinagmulan niya ang walang hanggan. Hindi siya. Hindi siya. Kung mabasa ko sa Biblia, siya, walang hanggan. Tatanggapin mo, mali ka. Basahin mo muna. Mamaya. Kung mabasa ko lang. Hindi ko pa naman babasahin ngayon eh. Kung mabasa ko na si Kristo, walang hanggan din. Ang pinagmulan ni Kristo, Hindi yung pinagmulan ng tanong mo. Ang sabi ko, si Kristo mo mismo, walang hanggan din siya. Walang hanggan din siya. Yun. Sige, mamaya babasahin ko yun. Pakikita ko sa inyo. Ngayon, sabi mo, tatanungin kita ngayon, sino ang nakakaalam ng salitang Diyos? Di ba yung Diyos mismo? Tama ba yun? Siya nakakaalam nun. Siya yung nakakaalam. Klaruhin mo yung... Oo nga. Tinatanong ko, yung salitang Diyos, yung nakakaalam ng buong kahulugan ng salitang Diyos, di ba yung mismong Diyos? Hindi lang siya. Hindi nga. Tinuro nga Ibig sabihin, kasama siya. Oo, yun, kasama siya. Tinuro ng ating paglususin. Sige, kasama siya. So, nakakaalam din siya. Yung sinabi ng Diyos, na kayo'y mga Diyos sa 82:6, kaya ba yung Diyos na doon? Hindi ba totoong Diyos yun? Hindi totoong Diyos. Hindi totoo. Saan mo mababasa sa Biblia na hindi totoong Diyos yung sinabi ng Diyos na aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Lalabas nagbibiro ang Diyos. Nagsasalita siya ng hindi totoo. Anong katunayan? Ayun. Ano? Sabi mo, babasahin mo. Sagutin ko na. Sige. Ano ang katunayan? Hindi nga tunay na Diyos. Dahil doon sa salitang, kayo'y mga Diyos. Plural. Samantala, ang tunay na Diyos na pinakikilala sa Biblia, iisa. Okay na yun. Sino may sabing aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Sino may sabi nun? Ang may sabi noon, yung kasulatan. Sabi ni Ang Diyos may Kristo, sabi nun, tawag ka naman ito. Ang Diyos may Hoy! Hoy! Ikaw, ministro ka, umaming ka. Ang may sabi nun yung Diyos Ama.
Ipit. Oh, ang kasulatan daw. Isinulat lang yun sa kasulatan, pero ang may sabi nun, ang Ama, yung Diyos na totoo. Kasi ang premise ni Brad King ganito Sino ba ang nakakaalam noong kahulugan sa kanyang kabuuan nung salitang Diyos? Meron pa bang mas makakaalam nung kundi yung mismong Diyos, di ba? Apo. Parang ganito. Halimbawa, Brother Josel, ikaw alam mo ba kahulugan ng salitang presidente? Opo. Oo. Alam mo. Alam ko. Sino ba presidente natin ngayon? Si Pangulong Arroyo. Ayan. Pero alam mo, mas alam ni Pangulong Arroyo kaysa sa atin lahat kung ano kahulugan ng salitang presidente. Tama. Dahil siya ang umiikot-ikot dun sa lugar ng presidente. Araw at gabi, matulog siya at kumain at maghikab, presidente pa rin siya. Di ba? Correct. Walang ibang nakakaalam knowledge about the presidency other than a person who had become a president. Kaya alam niya ni Presidente Ramos, alam ni Presidente Cory Aquino, alam ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo kung anong kahulugan ng salitang presidente. Parang yung salitang Diyos. Walang mas nakakaalam ng salitang Diyos kesa sa Diyos. Ha? Ngayon, yung Diyos mismo na yun ang nagsabi, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Sukat hatulan ba naman ng mga ministro ni Manalo? Hindi raw tunay yun. Mga wala raw kwenta yun. Pero mo yan ang hatol nila. Pati Diyos hinahatulan itong mga walang yang ito Ano? Ang kakapal ng pagmumukhang baguhin yung diwang nasa Biblia. Biro mo yun. Ang Diyos na nga ang may nagsabi, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Meron pa bang mas magpapaliwanag sa Diyos? Meron pa bang mas makakahigit sa Diyos sa pagkaunawa sa salitang Diyos? Yung Diyos ang mga sa langit ang nagsabi na yung kanyang mga anak ay mga Diyos Tapos sasabihin mo ngayon, hindi tunay na Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos, aking sinabing kayo'y mga hindi tunay na Diyos. Wala naman ganun sinabi ang Ama Nakuha mo punto ron, Brother Joseph? Opo, brother. Yun ang punto ni Brad King Mabuti pa itong bata, mas may alam dito sa matatandang ministro ni Manalo di ba? Tama naman yung sinasabi ni kapatid na King na talagang ang mas nakakaalam nung salitang Diyos, Ang Diyos. ang Diyos. At yung Diyos na yun na nakakaalam sa kahulugan ng salitang Diyos, siyang nagsabing, aking sinabi kayo'y mga Diyos sapagkat kayo'y mga anak ng kataas-taasan. Tututulan pa. Hindi raw mga tunay na Diyos. Diyos na nga ang may sabi, tinamaan ka talaga. Tuloy natin. Ayon sa inyong kahulugan, Diyos. Ganito, hindi. Tingnan mo na, ang sagot ko ay ano mga? Sige. Ayon sa inyong kasulatan, kayo'y mga Diyos. Sige, ayon sa kasulatan. Kasulatan nila. Sino sa kasulatan ang nagsasalita? Sino sa kasulatan ang nagsasalita? Di ba yung Diyos Ama nagsasalita yan? Sagot! Huli ka na! Huli ka na dyan! Sagutin mo! Sabihin natin na Okay na. ang Ama. Sabihin natin ang Ama. Okay na po. Pero hindi sinabi Okay na po. kayo'y mga tunay. Ganito, sige, ibig sabihin, faking news yun. Hindi tunay. Peke nga. Kaya nga hindi tunay. Diba pag tunay, pag hindi tunay, peke. Ganun yan, pag totoo, hindi totoo. Hindi tunay. Hindi totoo yun. Hindi tunay. Hindi totoo. Hindi tunay. Hindi tunay. Okay, alam mo na kung saan ako pupunta Ibig sabihin, ang Diyos nagsasalita ng hindi tunay. Tunay ang salita ng Diyos. Hindi. Tunay ang salita ng Diyos. Pero yung sinabi na kayo'y mga Diyos, yun ay hindi tunay na Diyos. Talaga! Ang sarap! Ang sarap talaga, Brother Josel! Napakalaking gago ng ministro Dilim ng utak. Grabe. Napakalaking gago. Nako. Naku naman, matindi naman kayo. Ano ba kahulugan, Brother Josel, sa diksyonaryo Pilipino ng salitang gago? Pakita natin. Ay, nako. Lagay natin sa ating TV screen. UP Diksionaryong Pilipino, gaga. Babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Game! Brother Joseph, yan pala, hindi naman pala mura yan Ang ibig pala sabihin, pag sinabi mo isang tao'y gago, kung lalaki yan, sa babae kasi, yung gaga, babae na mahina ang ulo at walang talino. Gago kung lalaki. Tanong mo sa akin kung bakit inuna yung gaga, Brother Joseph. Bakit po? Kasi nauuna yung A sa O. Tama. Dictionary yan Dictionary. Alphabetical yan Pero sa Diyos,
nauuna lalaki kaysa sa babae. Kaya kung ako gagawa niyang diksyonaryo, uunahin ko diyang gago. Naintindihan mo? Opo. O ngayon, ganito. Yung palang gaga o gago, mahina ang ulo at walang talino. Biro mo, ang Diyos na ang may sabing, aking sinabing kayo mga Diyos. Hindi, katunay ang sinabi ng Diyos na. Biro mo, hatulan mo ang Diyos na nagsasalita ng hindi tunay. Ano ba namang ipit? Talagang hindi lalaban ng diskusyon sa atin yung mga yan eh. Opo, gusto sana lumusot eh. Ayaw aminin na ang Diyos ang may sabi nun eh. Kasulatan daw. Sino dyan sa kasulatan ang nagsasabi niyan? Inamin niya, ang Diyos din ang nagsasabi doon sa kasulatan. Kasi sinulat lang. Bago naman nasulat siya, sinabi na muna yan eh, di ba? Opo. Kaya nga nasulat, sinabi na eh. O biro mo, pagbintangan ng Diyos na nagsasalita ng hindi tunay. Para sa kanya. Nakikita mo ba, Brother Josel, ang Opo. punto? O, kung may wisyo ka, makikita mo eh. Ang liwanag eh. Awa-awa naman talaga itong mga taong ito. Kaya itong mga taong ito, ang gagawin na lang nito, siraan tayo ng personal. Kasi pagdating sa araw, sa tanungan pa lang, hindi na makaabante. Worker pa lang yan. Hindi ministro yan, worker lang. Kaya nga yung programa nila, hindi sila makapagbukas ng linya eh. Tanong pa lang ng mga worker. Naturuan ni Brother Eli, magkakandara pa kayo. Ito pa kaya si Brother Eli ang tatawag sa inyo at magtatanong pag hindi kayo nataisa sa lawal, ewan ko eh. Brad Josel, yung champion na mali na bata natin. Oo. Yun ang pwedeng umano sa kanila. Diba Laban? may champion tayo? KNC? Oo, yung champion sa Cavite. Kita mo, talagang ano na siya eh. Natitigilan na nga Brad Danny. Hindi niya alam kung paano niya ilulusot yung kanyang chopi eh. Mahirap kasi yung kumbaga, sikat siya ng sikat, bibli salita. At saka nagtataka naman ako, Brother Danny, dyan sa diskusyon na yan. Pinagtulungan yung isa, dala-dalawa siya. tatlo. Tatlo pa, may kasama pa dyan. 3 against 1, no? Balita ko pa kaya nagdidiskusyon na yung dalawang magkasama doon. Pabayaan mo, papanood natin yan. Papanood natin buo yan in its entirety. Inuna ko lang ito, baka ma-TRO kasi tayo. At tinan mo, kapatid na Josel, ano? Opo. Sabi, paano hindi mo masasabing gago ito? Biro mo, ang Diyos, yun daw sinabi ng Diyos na yun, hindi raw tunay. Biro mo yun. Dapat yan, lagyan ng graphics eh, para mapapanood ng mga tao yung sinasabi nila eh. Inaatasan ko ang production. Lagyan nyo ng graphics yung tanong, lagyan nyo rin ng graphics yung... graphics ba tawag doon yung sagot? Oo. Sige. Guardian nila. Sige, tuloy natin. Exciting eh. Ibig mong sabihin, sabi niya, hindi tunay na Diyos to. Ibig mong sabihin, nagsasalita ang Diyos nang hindi na tunay. May mababasa ka ba sa Biblia may sinabi ang Diyos hindi tunay? Tunay yung sinalita. Kaya ang tanong ko, ganito. Ang tanong ko, meron ka ba mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos na hindi tunay? Ang salita ng Diyos, tunay. O, tunay. Nung sinabi niya, aking sinabi, kayo'y mga Diyos, tunay ba yun? Hindi. Ang tunay na sinasabi ng Diyos na kayo'y Hindi, mga nung Diyos. sinabi niya, yung sinabi yung niya. mga Diyos na yun, ay hindi tunay. Sige, susunod kong tanong. Ano pa ang susunod kong tanong? Ito pa ang susunod kong tanong. Sabi mo kanina, yung pinapatunayan ko talaga, hindi siya yung di ba? Hindi siya yung tunay na Diyos. Sabi mo sa Lanza version. Sa Lanza version, sa 9:5 ng Roma, ano nakalagay? Diyos siya. Sabi mo kanina, Lanza, huwag ka mali ka, sige, hindi na kita pag-aanoin doon. Ngayon, sabi niya dati, siya lang ang Panginoon, di ba? Hindi lang siya ang Panginoon. Hindi, nung una Ang rin. Diyos, Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo, Nakilang pahayag niya. Hindi. Yung unang Tingnan mo na. pahayag niya, sinabi, Ito, mabait pala itong si kapatid na King eh. Opo, iniiwan niya yung pag... Iniwan niya yung sabi daw, wala raw version na nagsasabi si Kristo'y Diyos, ano? Yung paborito nilang lamsay, si Kristo'y Diyos dun eh. Mabuti, sabi ni Brad King, sige, kung inaamin mo nagkamali ka dyan, hindi ko na, papabayaan ko na. Huwag ganun, sa diskusyon huwag yung papabayaan, bawat punto kailangang maliwanagan. Basahin ng lamsa, 9:5. And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to whom are due praises and thanksgiving forever and ever. Amen. According to 9:5 of Romans in Lamsa, Christ is God. Ha? Basahin natin sa 4. Who are Israelites, to
to whom belongs the adoption and the glory and the covenants and the law and the rituals therein and the promises. And the fathers, from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all. Tamo, Brother Joseph? Diyan hindi maitatanggi na si Kristo ay Diyos. Sa lamsa yan, ha? Paborito nila yung lamsa, eh. Ha? Pinalusot ni Brad King, eh. Sana hindi pinalusot siya. Sana binasa yan, Brother Joseph, ano? Opo. Tuloy natin, sige. Sabi niya, walang ibang Panginoon kundi ako. Ako lamang ang Diyos. Meron ba tayong mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos na siya lang ang Panginoon? Hindi. Meron ba tayong mababasa? Ang ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon din. Hindi, meron ba tayong mababasa? Tinatanong ko lang, may pakayag ang Diyos na siya lang ang Panginoon. Dati, wala na rin iba. Ang binasa ko kanina, Hindi, ako tinatanong lamang natin, ako ang yung Diyos mababasa. at ako lamang ang Panginoong Diyos at wala na. Sige, kung gumawa pa ang Diyos ng isa pang Diyos, payag ka. Sabi niya dati, ako lang ang Diyos. Wala nang iba. Kung gumawa pa siya, payag ka. Bakit ang Diyos ang tanongin mo kung payag Hindi, siya? ikaw nga eh. Ikaw nga eh, ang birthday na po na sa'yo. Sinabi mo, walang iba, di ba sa akin, sinabi ng Diyos, hindi ko naman tinututunan yun eh. Kung gumawa pa siya ng iba pa, payag ka. Wala namang ginawa ang Diyos na ibang Diyos. Wala siyang ibang Hindi ginawa. naman ang Oh, sige, wala. Kung mabasa ko sa Biblia, may ginawa siyang Diyos. Hindi ang Diyos na gumawa ng Hindi, kung mabasa ko nga, Diyos na tunay. kung mabasa ko nga sa Biblia, na gumawa ang Diyos na Diyos. Na tunay. Wala naman siyang ginawang hindi tunay eh. Hindi mayroon. Oh, sige, magpakita ka ng gawa na Temo na! Coach! Meron daw ginawa ang Diyos na hindi tunay. Nako, pinahihirapan mo si Manalo niyan. Kailangan sagutin ni Manalo yan na may ginawa ang Diyos na hindi tunay. May madadagukan. Bakit nakipagdebate ka dyan? Kung sabihin may ginawa. Ang tanong kasi ni Brad King, kung mabasa ko ba? Sabi mo, walang ibang Diyos. Sabi ng Diyos, di naman tayo tutol doon. Sabi ng Diyos yun eh. Pero pagkatapos niya sabihin niyo, gumawa siya ng iba. Gumawa siya ng Diyos. Tutol ka ba? Ha? Ang sagot ng ministro ni Manalo, ano sagot? Ang Diyos ang tanungin mo. yung una po niyang sinagot, Brother Eli, ang Diyos ang tanungin mo. Inulit ni kapatid na King na naman yung tanong. Kung gumawa nga ba ang Diyos ng Diyos? Ng Diyos, Oo. payag ka ba? Sabi niya, natunay. Natunay. Ang follow-up ni kapatid na King, may ginawa ba ang Diyos? Kung na hindi mabasa tunay? ko, sabi niya, wala raw ginawa ang Diyos na Diyos. Diyos. Kung mabasa ko ba na gumawa Ayun. siya ng Diyos? Sumagot. Sumagot, hindi tunay. Sabi, lumalabas ang Diyos, gumagawa lang hindi tunay. Opo. Naku, ang sama ng paratang sa Diyos nitong mga tao ito. Biro mo, ang Diyos gumagawa, hindi tunay. Nagsasalita ang Diyos, hindi rin tunay. Ganyan ang pinapalitaw nila eh, Brother Joseph eh. Opo. Mabigat ito. Mabigat. Kaya kung ang papanoorin mo lang yung tamang daan, maluloko ka eh. Pero pagka mapapanood mo yung dalawang nag-aanuhan na, nagtatagisan na ng katwiran, makikita mo diferensya eh. Biro mo, lumalabas na talagang ang Diyos eh, pinaparatangan itong mga ito na gumagawa ng hindi tunay at hindi katotohanan eh. Para bang ang Diyos ang author ng fake. Siguro, hindi nakalimutan lang itanong ni kapatid na King. Ibig mo sabihin, ang lumilitaw, siya ang promotor ng mga pirated. Wala ko. Paniwala ka. Ulitin nga natin yung kapirasong party na yun, Brother Joseph. Sige, Brad Will, Rewind rewind natin ang konti. konti. Ipit yung ministro ni Manalo eh. Nako, nagtulong-tulong pa kayo. Ganyan din lang pala. Sabi nung nagte-text sa atin, wala na, si Santi na yan. Sukat kantiin mo yan. Sige. Subo kayo. Pwede na? Sige nga. Ikaw ngayon, ang birthday na po na sa'yo. Sinabi mo, walang iba, di ba sa akin, sinabi ng Diyos, hindi ko naman tinututunan yun eh. Kung gumawa ba siya ng iba pa, Wala namang ginawa ang Diyos na ibang Diyos. wala siyang ibang Hindi ginawa. naman ang Oh, sige, wala. Kung mabasa ko sa Biblia, may ginawa siyang Diyos.
Hindi ang Diyos na gumawa ng Hindi, kung mabasa ko nga, Diyos na tunay. kung mabasa ko nga sa Biblia, na gumawa ang Diyos na Diyos. Na tunay. Wala naman siyang ginawang hindi tunay eh. Hindi mayroon. Oh, sige, magpakita ka ng ginawa ng Diyos na hindi na tunay. Sige. Magpakita ka ng ginawa ng Diyos hindi tunay. Meron daw ginawa ang Diyos na hindi tunay. Okay, ang tanong sa kanya ni Brother King, magpakita ka ngayon sa Biblia na ginawa ng Diyos hindi tunay. Sige, sige. Tingnan natin kung may papakita, Brother Joseph. Sundan natin yan. Sundan natin. Hindi tunay ha. Gumawa ang Diyos na hindi na tunay. Ibig sabihin, gumawa ang Diyos ng kasinungalingan. Hindi na pag hindi kasi tunay, kasinungalingan, ano ba kayo? Ibig sabihin, pagka hindi tunay, ibig sabihin nun, hindi totoo, kasinungalingan. Nagtatanong pa ba o nagpapahayag? Ano nga kita kung mabasa ko nga eh. Kasi po, halimbawa, isang plastic na Wala naman ang Diyos. Wala naman ang Diyos. Hindi naman wala kayong kausap ko ngayon. Nagkayos kayo. Teka, makinig ka muna. Nagkayos kayo. Pakiulit yung tanong mo. Tanong ko sa'yo, meron bang ginawa ang Diyos na hindi tunay? Sabi mo, meron. Walang ginawa ang Diyos na ibang Diyos. Liban sa Hindi na tanong ko. Ang tanong ko. Walang ginawang Hindi kasi yun ang tunay na Diyos. Ang Diyos, dapat siya ay Hindi na tunay. tanong ko. I-general na natin lahat ng ginawa ng Diyos. May ginawa ba ang Diyos? Kasama na yung anghel, kasama na yung ibon, kasama na yung tao. May ginawa ba ang Diyos na hindi tunay? Ang Diyos na gumawa ay tunay na Diyos. Oh, ang lalim mo sumagot. Ang kanyang ginawa, Ang lalim mo sumagot. ang kanyang ginawa, tunay Nako, teka muna, Brother King. Pinapalusot mo yan eh. Wag, di dapat makalusot yan. Dapat. Sabi niya kanina, tanong niya, meron bang ginawa ang Diyos na hindi tunay? Meron daw. Sabi ni Brother King, sige, bumasa ka na may ginawa ang Diyos na hindi tunay. Yun ang abangan natin. May mababasa ba sa Bibliang may ginawa ang Diyos na hindi tunay? Sige. Aba, iniiba ang sagot eh. Di ba, Brother Joseph? Ay, Ano? ini ba eh, sabi po eh. Ang Diyos na gumawa, tunay. Pag ang Diyos ang gumawa, hindi naman gumagawa ang Diyos ng hindi tunay. Ang katunayan, wala kang ang mababasa sa Bibliang ginawa ng Diyos na hindi tunay eh. Di ba? Nga po. Nang gumawa siya ng langit, tunay eh. Di ba? Nung gumawa siya ng anghel, di ba tunay na anghel? Tunay. Pero meron nagpapakunwaring anghel. Ay, Si Manalo yun. Oh, di ba? Pero hindi tunay na anghel yun. Oh, yun ang that is the flow of logic and biblical context. Talagang pag ang Diyos ang gumawa, talagang ang ginagawa niya tunay. Natural. Hindi mo pwedeng pagbintangan ng Diyos gumawa ng mali, ng kasinungalingan, ng hindi totoo, ng hindi tunay. Eh, bintang lang nila sa Diyos yun eh. Di ba? Opo. O, tingnan natin kung meron siyang babasahin. Hinahanapan siya ni kapatid na King. Tuloy natin. Kung mabasa ko sa Biblia, gumawa ang Diyos ng isa pang Diyos. Tatanggapin mo, mali ka. yung ginawa niya ay tunay na ang Diyos ang gumawa. Ngunit Sabi mo kanina, pag ginawa ng Diyos, tunay. Sabi niya, di ba? Narinig ka, nakatape yan. Sabi mo, ang ginawa ng Diyos, lahat ng ginawa ng Diyos, tunay. Ngayon, kung mabasa ko, gumawa ang Diyos na Diyos. Sabi mo, lahat tunay. Ibig sabihin, pag ginawa ng Diyos, tunay. O sige, kung mabasa ko, tatanggapin mo, mali ka. ako mabasa. Hindi, kung mabasa ko, yun ang tanong ko. Bakit ikaw ang babasa? Yung nag-i-interpolate ang babasa, sabi siya raw ang babasa. Wala na sa sarili itong pastor na to. Wala na. Oo, wala na. Siya magbabasa. Tinatanong nga siya kung mabasa eh. At Diba? umamin na nga rin po na lahat ng ginawa ng Diyos tunay eh. Oh, umami na rin bandang huli na lahat ng ginawa ng Diyos tunay. Dahil wala nga siyang mabasang hindi Wala tunay eh. Wala. Buksan niya bukas siya ng bukas na Biblia, wala siyang mabasang ginawa ng Diyos hindi tunay eh. Endless bukas. Umami na siya, napilitan na siya. Oo. Pero ngayon, tanong ni kapatid na King, kung mabasa ko, gumawa ang Diyos ng Diyos. Oh. Tanggapin mo mali. Ayaw niya sagutin yun. Ayaw, corner na eh. Atin na, corner na yun Corner. Tuloy natin. Tuloy. Ako babasahin ko eh. Tuloy. Ako dyan ah. Tuloy Ano natin. mo babasahin eh? Parang Diyos. Oo, ginawa. Ganito, oh. Parang Diyos. Parang Diyos. Hindi, yung kailangan tanong, sumagot ka muna. Kung mabasa ko sa Biblia, na gumawa ang Diyos na Diyos, tatanggapin mo, sabi mo kasi, sinabi niya na, lahat ng ginawa ng Diyos tunay. Oo. Sabi, anghel, Gumawa siya ng ibon, lahat tao. gumawa. Tao talaga. Gumawa siya ng tao. Kung tunay na
Diyos. Gumawa siya ng Diyos. Na ang premise mo, Tunay na Diyos. hindi ikaw magbabasa ako. Sabi ko kung mabasa ka. Tunay na Diyos ba ang ginawa niya? Halimbawa kanina, lahat ng ginawa ng Diyos tunay. Ngayon, eto susunod kong tanong. Ang susunod kong tanong, gumawa ang Diyos ng isa pang Diyos. E di, kung proceed dito na yun, sabi mo ginawa ng Diyos na isang Diyos. Ang sabi mo Tunay na kanina, Diyos. ang sabi mo kanina, tunay na Diyos at tunay lahat ng ginawa ng Diyos. Sige, ako po. Tignan niyo po, mga kapatid. Mabait si Brother King. Nauubos ang oras doon sa paligid-ligid ni... ano yung ginagawa ng ministro ni Manalo eh. Bigay-bawi, bigay-bawi. Kung nandyan ang sex bomb dancer sasayawan kanya ng bigay-bawi yan eh. Di ba? Di ba? Laban o bawi, di ba, Brother Jose? Ano? Yung ministro ni Manalo, bigay-bawi. Una, sabi niya, meron daw ginawa ang Diyos na hindi tunay. Nung hindi niya mabasa, inamin niya lahat ng ginawa ng Diyos tunay. Tanong naman ni Brother King, kung mabasa ko na gumawa ang Diyos ng Diyos, tatanggapin mo, may Diyos pa isa. Hindi naman niya matanggap. Wala nang mabasa. Wala, Para yung buklat eh. Wala na silang mabasa ika-counter. Nagtulong na silang mga ministro Tatlo sila eh. Pati yung diakono. May alalay pala yun, sa Josel. Nako. O, yun po yung dalawang cross-examination na nauna doon sa kanilang debate. Ano yung bali? Bali, 6 lahat eh. Na Brad Danny na cross-examination. Tag-tatlo eh. Pero kung gano'n ang trend, Brad Josel, wala. Ayun, una salpuan pa lang, wala na eh. Kahiyaan na masyado eh, di ba? Halata na po naman talaga. Predictable na yung outcome eh. Talo eh. Talo yung INC eh. Predictable na, kitang-kita na. Hindi sweet sounding sa ear ni Paul yan, attorney. Hindi nila aaminin yan. Irreversible na ho, Brother Eli. Irreversible yun eh. Kung kaya, kumbaga sa conviction, proof of guilt beyond reasonable na yun. The verdict is maliwanag ang verdict, Brad Joseph. Pero hindi kikibuin nila Paul yan. Biro mo Kasi sila ang mapipilitan na magtakip at magtanggol doon sa ginawang pagkakalubak nitong kasama nilang mga ministro eh. Mahihirapan sila. Kahit si Manalo, walang maituturo sa kanila yung ipang-dedepensa. Si Ocampo. Doon sa mga... Si Ocampo, pupunta yun, palakpakan nato. Si Ocampo. Ayan. Kitang-kita na, Ocampo, palakpakan nato na yan. Nakakita naman. Tatawa ako. Babasahin daw, babasahin. Walang puknat ng buklat. Si Soriano, tarantado, palakpakan nato. may diferensya, no? May diferensya, Brother Danny. No? Opo. Bino mo, tarantado, papalakpakan mo. Kaya nga si Michael at saka si Paul, nung marinig daw nila sila, sinesermo na lang ngayon. Pinalakpakan. Matindi rin, ano? Tuwa sila. Di ba totoo ngayon, hindi lang isa ang Diyos na sinasabi ninyo? Luklukan, Diyos. Yung pamamahala, Diyos. Yung Ama, Diyos. Si Kristo lang naman hindi nyo matanggap na Diyos eh. Oo, kaya nga sila lusot ng lusot dahil dun eh. Hindi nila matatanggap talaga, nakatigasin na nila yun eh. Nakangawitan na, tawag sa Tagalog doon, Brother Joseph. Pero, para maiwasan nila yung konsekwensya noon, ang ginawan Diyos yung luklukan at pagkatapos yung isa yung pamamahala. Nagtatlo na rin ang Diyos nila. Alam mo, Brother Eli and Brother Josel, papasalamat ng mga dating kasama ko sa Katoliko. Na talaga may nagtatanggulan rin sa kanila eh. Kasi sa amin, nung ako'y nasa Katoliko, no? Si Kristo talagang Diyos eh. Nilalait sila ng Iglesia ni Kristo, di ba? Ayun, kaya tuwan-tuwa sila ngayon. Na highlight talaga na si Brad Eli nagtatanggol doon sa isyong yan. Isipin mo yan. Ganyan na ho. Gusto mo basahin ko yun? Yun ang Isang iniiwasan. Diyos pa? Huwag mo na. Tulungan ko si Brad King. Hindi na. Kay Atty. Lazaro nyo na basahin. Yan eh. Kita nyo, kaya nga po hindi sila makaharap kay Brother Eli sa debate. Dinadaan na nila sa mga ganyan na paninira na lang sa kanilang programa. Para magbukas pa yan ng kanilang linya na magla-live para matanong ng tao. O kaya harapin si Brother Eli sa debate, harapan, live. Hindi nila gagawin yung Brad Danny kasi ito magiging outcome niyan eh.
Kasi ganito po yan eh. Kung ano yung napanood natin doon sa ministro ni Ginoong Manalo, yun ang sasabihin ni Manalo eh. Yun kasi ang na-absorb niya kay Ginoong Manalo kung totoong si Manalo ang tagapagturo ng relihiyon ng Iglesia ni Cristo. Yun naman ang claim nila eh. Opo. Di ba, ang claim nila, ang kanilang mga turo galing doon sa kanilang sugo. Di ba? Totoo po yun. Napakapangit na siya ang puno, hindi siya tagapagturo. Huwag naman sabihin si Bienvenido Santiago ang nagtuturo sa inyo. O kaya si Caramos. Si Caramos ayaw din namang. Pero ako believe kay Caramos, kapatid na Josel, ano? Nasubaybayan ko yung sagutan ni Brother Eli at ni Caramos nung araw. Mga ano yun. Ako, in fairness, Brother Joseph, si Caramos, maipit mo man eh, pinos yan. Opo. Hindi kagaya ni Paul at saka ni Michael. Ay, itong mga ito, makakaano ito. Magaspang ito. Si Caramos, okay. Rough itong mga ito. Kumbaga sa fuel, diesel yung mga yan. Hindi high octane. At kung sa liha, yun yung 1,000. Ayan, So, kapatid ayan na. po. Sige, dalawang ano pa lang po yan, ha? Cross-examination. May 4 pa, Brad Danny. Oo, na natitira.